Wala nang magagawa si Darius dahil hinihingi na ng pagkakataon ang katotohanan. He could no longer protect Lilibet's secret. Isa pa, tama si Bella. Hindi niya gugustuhin na dagdagan pa ang pagmumukha nitong tanga. Matagal na dapat niyang sinabi pero sinunod niya ang hiling ni Lilibet sa kanya. He slightly looked back. Kasunod na niya ang dalaga na parang nakatulala sa hangin. He is kind of afraid of what this woman might do now that she knows everything. Lalayas nga kaya to? Dumiretso si Darius sa kanyang kwarto matapos na makapanhik. Iniwan lang niya na nakaawang ang pintuan. Nauna siya sa loob dahil wala pa si Bella. Binuksan niya ang vault at tahimik na kinuha ang diary noong isang araw lang ay tinitignan pa niya. Sumilip si Bella sa pinto't sinalubong ito ni Jumbo. "Come in," aniya sa dalaga. "Dito na lang, akin na kung ano man yung ibibigay mo. It's too dangerous to come inside your room." Anito sa kanya kaya sinarili niyang pagngiti. "It's not, come here and get this thing. Etong iniwan ng mommy mo para sa'yo. Mas magandang ikaw na magbasa para naman hindi na ako magpaliwanag." Saad ni Darius na binuksan ang diary at binuklat-buklat ang mga pahina. "Akin na." Kapag kuha na sabi ni Bella, nasa may likod na niya. Saglit ni Darius itong nilingon at nakatingin ito sa diary. Pero kagad niya itong hinaklit sa bewang at kinabig. "Darius!" Tilin ni Bella sabay tukod ng mga palad sa dibdib niya. "Sinasabi ko na eh." She wasn't able to finish her sentence because he already kissed her. Niyakap pa niya ito gamit ang isa pa niyang braso kaya hindi ito nakawala sa kanya. "Darius," she said in his mouth but he didn't let go. Hindi ito nakahuma nang hawakan ni Darius ito sa ulo at mas lalo niyang palalimin ang halik niya. Kusa siyang tumigil ng pakaramdam niya, iban ang hinahanap ng katawan niya. Ang isa niyang kamay ay humahaplos na pababa sa may balakang ni Bella, pilit niyang dinidiin sa kanyang harapan. It was a bad move. Baka mamaya'y nasa ibabaw na ito ng shelf. Walang saplot. Darius stopped. He was expecting a slap on his face but he didn't get any. Parang naiilang na si Bella na pumilig ang ulo at tinignan ang diaryng initsa niya sa ibabaw ng lalagyan ng mga libro. She cleared her throat. "Is this mine? Yours. Kung ano man ang mabasa mo dyan, pinapaalala ko sa'yo na walang magpapaalis sa'yo dito, Bella. Dumito ka hanggat gusto mo. Thanks but I'll think about it. Pagkatapos ng lahat, tingin ko hindi ko na kayang magstay dito." Humakbang si Bella papaalis at si Darius ay nakasunod lang ng tingin. Pride ang tawag dyan, pride na ayaw ibaba. Aniya rito pero saglit lang itong tumigil at tinignan siya tapos ay dumiretso na ito sa paglabas. "Buti ka pa, hindi ka anak pero pinagkatiwala sa iyong lahat. Ako, pinalaking walang alam at pinaniwala sa mali. Kaya ngayon tanga ang kinalabasan ko. Don't tell me not to hate my parents because you don't know how it feels to look like a fool." Hindi si Darius umimik sa litanya nito habang naglalakad papaalis. Of course, he does understand. He had an affair mother too, and because of that reason, he never had any chance to meet his father in person. Aanhin naman niya ang lahat ng kayamanan kung wala naman siyang mabuting ama na nakagisnan dahil sa pagdadamot ng nanay niya sa kanya, sa sarili niyang ama. Pinagdamot si Darius para lang hayaan na saktan ng ibang lalaki at palamunin ng kakarampot na nga, may sumbat pa. Hindi niya alam kung paano naatim yun ng mama niya at hindi rin niya alam kung paano nakaya ni Larry at ni Lilibet na ilihim kay Bella ang totoo. Para sa kanya mali na proteksyonan pa ng isang namatay na. Si Bellang buhay at nangangailangan ng katotohanan, hindi si Larry na nakalibing na sa lupa. Kahit na anong ganda ng reputasyon ni Larry, wala na yung magagawa dahil patay na yon at si Bella lang ang laging masasaktan kapag hindi nalaman ang totoo. Staring at her as she walks towards her room makes him gather some strength to face his own fear. Takot si Darius na hindi tumapak sa Di Guzman kailanman pero ngayon na alam niya siya lang ang lalaki hindi rito mananakit. Hahabulin niya ito kahit na saang bansa pa ito pumunta. Anong akala ni Bella? Wala siyang kakayahan na gawin yon? He's Mirk. She doesn't know him so well. Ngayon lang siya nag-asam ng isang bagay na mapasa kanya dahil mula at sapul na magkaisip siya. Wala pa siyang babaeng kinabaliwan na umabot ng 6 na buwan. Ang babaeng ito ay lagpas 10 taon na niyang tinitingnan ng palihim. Ngayon ni Darius ipagyayabang sa mga kakompetensya niya
ang pagiging bilyonaryong hasyendero niya. When she was in her room, she sat on her bed and looked at the diary. Sa pagbukas pa lamang ni Bella, ay litrato niya nang nandoon nung baby pa siya. Darius was there too, with her father and mother. Para silang isang perpektong pamilya. Gusto man niyang isiping peke lang ang hawak niya at gawa-gawa ni Darius, hindi niya magawa. Halatang halata na di hamak na mas matanda pa sa kanya ang diary na yon. Bakbak ng ibabaw noon at ang mga gilid ay ukab-ukab na. Halos maghiwa-hiwalay na rin ang mga pahina nun na nakadikit sa spine. May litrato rin doon ng mommy niya noong dalaga pa yon. Halos kupas pa ang kulay ng kodak at ang damit ay panahon ay 70s pa lamang. Hindi niya kamukha ang mommy niya. Magkaiba sila ng ganda. Mas kuha ni Bella lahat ng anggulo ng kanyang ama. She's a legitimate de Guzman in any way, but this land should not be called de Guzman anymore. Bakit kaya hindi binago ni Darius ang pangalan ng hasyenda? At sa bawat arko papasok ay ganun pa rin ang nakasulat. Bumuntong hininga si Bella. Alin bang uunahin niyang basahin para malaman na totoo? Ang dami roong nakasulat. Naalala niyang petsa sa sangla, agad siyang bumuklat sa mga pahina at hinanap niya ang petsa noon. Kinakabahan siya. Natatakot siya kahit na wala na rin namang silbi sa totoo lang na mabasa niya pa yon. Baka malaman niya kung saan dinala ng mga magulang niya ang lahat ng salapi na galing sa Tito Ferret niya. Ang pagsanla, yun ang pamagat na nakasulat sa diary. Si Ferret ang kaisa-isa kong matalik na kaibigan na mas piniling manirahan sa Maynila matapos na maubos sa isang sunog ang halos buong angkan sa California. Dala niyang kanyang kayamanan pero nagtrabaho siya bilang regular na empleyado. Dito kami nagkakilala habang boyfriend ko si Larry at ngayon ay kailangan namin ng yaman ni Ferret. Kailangan ni Larry ng $1 billion na halaga ng salapi dahil hinatulan siya ng pugot ulo sa Saudi. Diyos ko, napatutop si Bella sa bibig at nakanganga. Mapupugutan ng ulo ang daddy niya? Bakit? Hindi pa siya nun tao, wala pa siya nun sa mundo. Bakit kailangan magtrabaho ng daddy niya sa ibang bansa'y mayaman yon? Nalilito na siya. Kung iisa-isahin niya ang diary, aabutin siya ng siyam-siyam. Pero tingin niya ay yun ang dapat niyang gawin para malaman ang totoong kwento. Larry was accused of raping a woman. Yun ang paratang sa kanyang ama na magtrabaho yun sa Saudi. Nakapagtataka man na paano ang solong anak na tulad ng ama niya ay mas piniling magtrabaho sa ibang bansa kaysa maging hasyendero. It was his father's choice. Ayaw nun na magbungkal ng lupa, ayon sa kanyang ina at dahil sa pagsuway sa mga magulang ay nag-abroad yon at nagtrabaho bilang isang engineer sa airport. Pero nang nasa 3 taon na ng kontrata ay nangyari ang masamang pangyayari sa buhay ni Larry. A woman came into his life, young woman. It wasn't rape. Her mom's story told it. Nakipagtalik ang babae sa ama niya pero nang magising ay sinisigaw daw ng babae na rape yun. At dahil kapapasok pa lang nun sa legal na edad, kasong inabot ni Larry dahil sa pagtataksil. Ang masakit sa lahat at hindi matanggap ni Bella na paniwala ang mami niya na hindi yun totoo. Ang sabi raw ng kanyang ama ay walang nangyari. Paniwala si Lilibet at iniyakan ng hustong sinapit ni Larry. Her father said that he was framed up. Ang pamilya ng babae may sinasabi sa buhay sa Saudi at kung hindi magbabayad ang kanyang ama sa nakatalagang halaga ay pupugutan niya ng ulo. Ferret bought the land. It was the last resort of hope the de Guzmans had. Walang pera ang kanyang abuelo at abuela. Lahat ay nasa lupang naka-invest. At dahil kasado na ang huling testamento ng mga matatanda, si Larry nang nakapangalan sa lahat ng papeles kahit na wala yun sa Pilipinas. Ferret all the way trusted her mother and her father. Ferret was a very good friend and so kind-hearted. Pamilya at kapatid ang turing nun kay Lilibet. Kahit na walang pirma ang kanyang daddy sa papeles dahil nasa Saudi nakakulong, tinanggap ni Ferret ang lahat at binigay ang pera kay Lilibet. Magkasama ang dalawa na tinubos si Larry sa Saudi. Nang makauwi ng tatlo ay napaamin ng ina niya ang ama niya sa totoo. Pero napakatagal na panahon bago yun nangyari. Paano naatim ng daddy niya na magsinungaling at pagmukhain na tanga ang kanyang ina. At totoo sa lahat, ang daddy niya naging taksil ng boyfriend. Humanap yun ng ibang babae sa ibang bansa, martir ang ina niya. Dahil kung siya ang nakahuli sa boyfriend niyang nagtataksil, hindi na niya babalikan kailanman. Galit si Bella sa daddy niya ngayon at naawa siya sa mommy niya. Hanggang sa huling sandali ng buhay ni Lilibet ay gusto na huwag niyang malaman ng totoo dahil mamumuhi siya sa sarili niyang ama.
At ang paggamit lang sa isang mayaman na babaeng taga-Saudi ang dahilan para mawalan siya ng mamanahin. Kaya rin hindi na nag-anak ng marami ang dalawa dahil baka mahirapan lang sa pagbuhay. Ngayon ang kinalabasan ng kanyang ama ay isa na lang din na magsasaka. Magsasaka ng Tito Ferret niya. Nalaman din ni Bella ang buhay ni Ferret, nakadayari yon sa kwento ng kanyang ina. Ang ina ni Darius ay isang hostess na nabuntis ni Ferret. Ferret explored his life and left his wealth as a billionaire in California. Kumbaga yun sa Dora the Explorer, nagtrabaho raw yun bilang construction worker at iba pa. At dahil pobreng Turkish ang pagkilala sa ina ni Darius, hindi yung ginusto ng babaeng makasama sa buhay. Ang alam lang ni Ferret ay nabuntis si Mariela nang iwan yon. Nakita pa di umano ni Ferret ang mag-ina nun nang makabalik yun mula sa California matapos na makuha ang mga ari-arian. The man certainly knew that Darius was his. Nang araw daw na sinundan nun si Mariela at Darius papunta sa isang terminal, ay naaksidenteng lalaki at yun ang ikinamatay. That was so tragic, and that was the reason why her parents did their best to find Darius. Mayaman itong mamanahin mula sa ama na nagpakilalang pobre pero ubod pala ng yaman. At mag-ama nga ang dalawa. Alam na ni Bella kung saan naman ni Darius ang kabaitan. Bumuntong hininga siya matapos na tumingala sa kisame. Pinagpuyatan niya talaga ang pagbabasa ng diary ng mommy niya. Buntis na yun nang malaman na talagang ng babae ang kanyang ama. At dahil mahal siya at ayaw siyang mawala ng ama, mas pinili ni Lilibet na magpatawad at kalimutan ng lahat. Paano yun nagawa ng mommy niya? Napakasakit nun, sobra. At siya na anak ay parang dinurog ang puso niya sa paghihirap ng kalooban ng mommy niya. Tumingin siya sa pintuan nang makarinig siya ng katok doon. Hindi niya alam kung nailak niya ang pinto o hindi kaya bumangon siya para buksan. Pero sumungaw na ang ulo ni Cherry doon. Good morning, senyorita naming maganda. Ani yon kaya ngumiti siya. Gising ka na rin pala? Nagpapatanong si senyorito kung sasama ka raw sa kabayanan. Kukuha raw siya ng mga bayad sa upa sa lupa. Hindi ba yun pumapasok sa account? Hindi po siguro makapasok ngayon dahil walang signal. Oh yeah, she said and rubbed her eyes. Sasama ba kayo, senyorita? Naghihintay po siya sa ibaba. Palagay ko mas magandang makapamasyal kayo habang bakasyon. Tumingin si Bella kay Cherry at nag-isip siya. Baka nga tama ito para makita na rin niya kung anong meron sa bayan ng De Guzman. Bukod sa isang palengke noong bata pa siya. Maliligo lang ako. Aniya rito at tumango itong nakangiti. Hindi na ako mag-aalmusal. Sige po, senyorita. Pumihit na rin si Cherry papalabas na muli kaya naman bumaba na siya sa kama. Sinipat ni Bella kagad ang mga mata sa salamin kung namumugtong mga mata niya. Hindi naman masyadong namamagang mga yun. Pagkatapos niya ay bumaba siya at dumiretso sa may garahe. Pero hindi niya nagustuhan na nakita niya. Kaya aga-aga ay halos maglambiti na kagad si Leila kay Darius kaya hindi siya tumuloy sa paglabas. Ano na ba? Nainis na tanong ng babae sa binatang sinisipat ang manibela ng motor. Dumating lang yan, alibughang anak. Hindi na tayo nagkakasama, Darius. Aba, mukhang nahuhumaling ka na. Busy ako, Leila. Busy saan? Sa buwisit na Bella na yan? Bakit ba hindi mo na yan palayasin dito? Ano bang inuwi-uwi niyan? Wala naman yan ditong karapatan. Hindi sumagot si Darius. Sa mga sandaling yun, tila ba ibang tao si Bella sa pakaramdam niya. Wala siyang lakas ng loob na lumaban at nawala ang kanyang katarayan. Pakaramdam niya wala na siyang karapatan na magtaray dahil hindi na siya kabagay-bagay na gawin yon. She is not a princess. She is not an heiress. Limos lamang ang kanyang natatanggap. Pakiusap ng ina niya mula kay Darius para wag siyang maiwang mag-isa na walang-wala. Pero ang totoo, walang-wala talaga siya and is so kind to give her everything that she needs and to fulfill her mother's last wish even though Lilibet was already gone. Ang tinatawag niyang magnanakaw ay siyang bumuhay at nagpaaral sa kanya mula at sa pulpa. Yun ang nagpapakain sa kanya. Kung tutuusin, putik lang pala siya sa asyenda. Pihadong si Leila ay mas may pagmamalaki pa kaysa sa kanya. Nanatiling nakatayo ang dalaga sa may pintuan at nakikinig lang. Nakamasid sa dalawang nag-uusap. Nasaktan din siya dahil hindi nagawa ni Darius na sumagot. Totoo naman kasi, ano nga ba naman siya dito? Buwisita. Darius, pabalikin mo na yan sa Manila. Hindi pa sila tapos ni Harry. Doon na napatingin si Darius kay Leila. Abogado ka na ba ng pinsan mo kaya nandito ka para mag-areglo?
What? Yun ang sabi sa akin ni Harry. Impulsive si Bella. Lumayas siya na hindi pinag-uusapan ng problema nilang dalawa. Don't butt in, Darius. It's their problem. Hindi pagiging impulsive ang paglayas kapag nahuling boyfriend na nakikipagtalik sa ibang babae. Yun ang tamang gawin. Huwag mo ipagtanggol sa harap kung pinsan mo, Leila, dahil ipagtatanggol ko rin si Bella sa kanya. Matigas na sagot ni Darius kaya lihim si Bellang napangiti. So, what's this a battle between the acting brother and the boyfriend? Napakabata mo pa para magpakaama sa babae na yon. She's already 22, Darius. Lumayas na nga siya ng 7 taon. Kaya na niya sarili niya. Nasa poder ko si Bella at ipagtatanggol ko siya kahit kanino. Oh! Leila smirked and put her hands on her waist. Pumosing yon at bakat na bakat ang hinaharap sa puting leggings. Di kawasa ay napatingin din ang dalaga sa may singit niya. Naka-leggings din siya pero hindi naman hulmang kanya. Her leggings is black anyway, matching her white crop top sandal. Ang babaeng ito'y kitang-kitang hiwa sa gitna dahil angat na angat ang suot na leggings. O baka talagang pinapakita kay Darius para maglaway naman ng isa? If she knows, maluwag ng kuweba ng babaeng ito. Sa itsura pa lang ito, mukhang kamatis na binalatan. Ewan na lang niya. Siya'y virgin pat yun ang hindi alam ng mga buwisit sa buhay niya. She knows it all by herself. Kahit sa akin ipagtatanggol mo siya? Hamon ng babae kay Darius na kinuha ng helmet mula sa salaming lalagyan. Kung ilang helmet meron ito hindi niya mabilang. Baka lagpas sa kalendaryo yon. Kahit sayo. Sagot ni Darius kaya nakagat ni Bella ang labi at tuluyan siyang ngumiti. Nakita niyang buwisit na itsura ni Leila nang tumalikod yon. Buwisit ka! Buwisit ang babae na yan, Darius! Dumating lang yan, nagkanda leche-leche na tayo. Harry will not give up on her. Isa pa yun na tanga. Daldal nun habang nagmamarcha pupunta sa sariling kotse. Tanga talaga siya. Sabihin mo sa kanya. Sagot naman ni Darius kaya naman napahagikik sa Bella ng mahina. Ikaw din, tanga ka. I can't believe na ipagpapalit mong relasyon natin sa pagprotekta sa feeling asyendera na yan. I was there for you when nobody was around. Akong bumuhay sa mundo mo. May gusto ka siguro sa malandi na yon. Singhal ni Leila nang pumihit yon papaharap kay Darius. He was just eyeing the woman with a very stern face. Wala akong sinabi na lumapit ka sa akin, Leila. Malinaw sa iyong lahat at gusto mo rin ang ginagawa natin noon. Ang kapal mo? Pagsisisihan mo to. Humahagulhol na sabi nun kay Darius. What was that? Wala naman sigurong malalim na relasyon ng dalawa at puro lang make love. At ngayon nandito na siya, hindi na nakikipagtalik si Darius kay Leila. Kaya galit ng babae. So ano na tayo, ha? Gigil na dagdag tanong pa ng babae. Walang tayo, Leila. Alam mo yan mula umpisa. Huwag mo kong pagmukhain na masamang lalaki dahil ikaw ang lumapit sa akin. Ang sabi mo wala kang boyfriend at habang naghahanap ka ako na munang paliligayahin mo. I treated you nicely. Ngayon pinipilit mo kung magsalita ng hindi dapat? Bakit hindi mo nalang kolektahin ang sarili mo at tumalikod ka? Wala naman tayong relasyon. Pero kung awayin mo si Annalyn sobra, ni ayaw mo ngang humawak ng bagong panganak na pusa. Wika ni Darius kaya medyo napalaking mga mata ng dalaga. Wow, ang haba nun. Epic yun sa buhay ni Darius. Hindi ito nagsasalita ng ganon karami, ngayon lang. It means to say, puno na talaga ito. Hindi na nakaimik pa si Leila at tuluyan ng sumakay sa kotse. Para yung racer na pinaharurot ang sasakyan papaalis. Bella blinked. It's time to get out now, Bella. Ani Darius kaya nalaki ang mga mata ni Bella at napilitan siyang lumabas sa may screen ng pintuan. Buwisit, alam pala nitong nakikinig siya ng nobela. Kinuha ni Bella ang helmet na puti matapos siyang pasadahan ng tingin gamit ang napakasungit na mga mata. Hindi ko sinasadyang marinig ang drama. Aniya rito pero sinaksak nito sa ulo niya ang helmet. Aray! And I don't care if you intended, he said and locked the belt. Ang haba ng dialogue mo. Sayang, hindi ko nabilang. Aniya rito bilang pang-aasar niya pero matiim siya ni Darius na tinitigan. I know some fine ways to stop a brat from talking. Anito kaya naitago niya mga labi. Not again, ayaw na ni Bella na mahalikan dahil baka madala na siya at baka hanap-hanapin niya pagbalik niya ng Maynila. At dito na po nagtatapos ang 16 na kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at
Ingat po tayong lahat.